Mainit na tinalakay sa Senate Impeachment Court ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker. Pero ano nga ba ang grave threats at gaano ito kabigat sa mata ng batas? Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler. Sa unang linggo ng paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, iprenesenta ang kontrobersyal na virtual press conference nito kung saan binantaan niya ang buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapaloob ito sa ika-4 na impeachment article ng pangalawang Pangulo na grave threats and sedition. Batay sa revised penal code, ang grave threat ay uri ng pagbabanta sa isang buhay, dangal o ari-arian ng isang tao ng anumang maling gawain na maituturing na krimen. Maaaring makulong ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na taon at piyansang nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang sinumang lumabag sa grave threat. Nakakaapekto sa katauhan ng taong yon, kapamilya niya o kaya propriedad niya ay mananagot sa batas. Samantala, inihalintulad ni Atty. Mel Santamaria ang pagbabanta ng Vice Presidente bilang pagiganti at vigilante mentality. It's not a call of justice. It is a call of vengeance. Pagiganti. Diba? Vendetta. At kung gagawin mo sa pagiganti, ay papapatay mo ang tao, vigilante mentality yan. At kung may vigilante mentality ka, yan, lawlessness yan. Kaya payo niya sa mga taong makararanas ng anumang uri ng pagbabanta. Normally, basta nakakuha ka ng grave threat, susumbong mo sa mga otoridad para magkaroon ng investigasyon at para mahuli itong mga taong ito. Ang pinaka-importanting gagawin doon, dadaan sa tamang pamamaraan ang remedyo, di ba? Hindi yung gaganti ka. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.